Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Ako nga po pala, si Redon. Tubong Marawi. 44 na taong gulang na ngayon. At nung nasa edad 15 pa lamang ako, may isang pangyayaring halos humatak sa akin sa sementeryo. Mahilig akong tumambay sa labas kasama ang mga kaibigan. Galang tao kasi ako. Nasa paggala lang ang aking pagmumukha. Bagay na pinakaayaw ni Mama dahil ayaw niya raw na mabiktima ako ng tinatawag nilang tareted. Sa tuwing magpapaalam ako para gumala, isasara ni Mama agad ang pintuan at ipangangalandakan kung gaano nakakatakot ang nilalang na tareted. Sa edad kong yun, talagang may katigasan itong ulo ko, kaya hindi ko pinakikinggan ang anumang lalabas sa bibig ni Mama. Didiretso ako sa kusina at sa bintana na dadaan para lamang makalabas. Pagdating sa labas, napakalapad na ng ngiti ko at tatakbo na sa kabilang bahay para tawagin ang mga tropa. Doon kami sa may kanto kadalasang tumatambay. May kubo kasi ron na pwede naming tambayan na kahit mag-inuman pa kami, ay walang maninita. Sa katunayan, gabi-gabi ay naroroon at inuumaga pa kami sa pag-uwi. Wala naman kaming ibang ginagawa ron kung hindi ang tumambay. Mag-inuman, magkwentuhan, kung ano-ano. Depende sa maisip. Isang maulan na gabi, nagiinuman kami nun. Hating gabi din nun sa tansya ko. At ako na lamang ang nananatiling gising. Lasing na ang mga kasama ko at kanya-kanya na sa pagtulog. Ewan ko ba, basta hindi ako makatulog sa gabing yun. Ang ginawa ko na lamang ay ang dumamba sa bintana at pagmasdan ang buhos ng ulan. Nasa ganong sitwasyon ako nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagpukpok. Parang may nagpupukwak ng kung ano. Noong una, akala ko natural lang nakaluskos. Hanggang sa tuluyang naagaw na neto ang aking atensyon. Nang pakinggan ko ng maigi ang ingay niya, parang hindi lamang siya pukpok lang. Pakiwari ko ay patalim na tumatama sa isa pang bagay. Isang tunog ng nagtatadtad. Napalingaling ako sa paligid. Hinahanap ang pinagmulan ng ingay na yun. Hanggang sa namataan ang isang anino sa bandang unahan. Naaaninagan ko ang hubog nun. Medyo makisig ang dating. May nakasabit na sangkalan sa kanyang liig. At may bitbit na malalaking kutsilyo. At hawak niya ito sa magkabilang kamay. Paunti-unti siyang naglalakad habang ipinupukpok ang dalawang kutsilyo sa sangkalan. Na para bang may tatadta rin. Hindi ko mamukha ng lalaking yun. Dahil may kalayuan din naman ang kinaroroonan niya sa kubo. At hindi gaanong maliwanag ang ilaw sa poste. Patuloy lang sa paglakad ng lalaki. Habang patuloy rin sa ginagawa na itong animoy pagtatadtad. Kahit nasa malayo siya,
Ang tunog ng pagtadtad ay parang nasa malapit lang. Ang lalakas ng tunog. Parang umaalingaw-ngaw sa aking tenga. Ginising ko ang mga kasamaan ko. Pero dahil sa lasing nga ang mga to, ay nasa mahimbing pa rin na pagkakatulog. Walang nagising. Nang ibaling kong muli ang aking tingin sa bintana, nawala na ang lalaki. Pero ang ingay ng pagtatadtad ay patuloy kong naririnig sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Lumabas ako ng konti. Tiningnan ko at masiguro ko kung ano nga ba talaga ang lalaking yun. Hanggang sa bilis-bisan lang ako ng kubo dahil umuulan pa at may panakanakang pagkidlat. Nakailang ikot na ako sa kubo pero kahit anino man lamang ng lalaking yun ay hindi man lamang nagtangkang magpakita sa akin. Samantalang ang tunog ay nananatili pa rin sa aking pandinig. Umaalingaw-ngaw ito. Nang mabigo akong makita ang lalaki, nagpasya na akong pumasok sa kubo. Bakit pa lamang ako nang muling napatingin sa gawi kung saan ko unang nakita yung lalaki? Biglang may sumigaw. Humihingi ng saklolo sa bandang yun. Hindi lang basta-basta paghingi ng saklolo. Dahil base sa boses nito, parang inaatake ng isang nakakatakot na halimaw ang humihingi ng saklolo. Pagkarinig ko nun ay walang pag-aalinlangang binagtas ko na ang distansya sa pagitan ng kubo at sa kinaroroonan ng nagsisigaw. Dumiretso ako sa may dayamihan kung saan nagmumula ang sigaw. Pagdating ko ron, halos maduwal ako sa kinatatayuan nang makitang walang kahirap-hirap na kinakatay ang isang babae. Kasabay ng pagguhit ng kidlat sa kalangitan, natahimik ang babae. Wala na itong buhay pa. Tadtad ang mga kamay, binti at iba pang parte ng katawan. Hindi ko na masikmura ang sumunod na nangyari. Dahil parang karni lang na kinain ng lalaking nakatalikod sa akin ang katawan ng babae. At habang nilalantakan yun, ay naririnig ko pang paghalakhak na ito. Nang muling pumakawala ang kidlat sa kalangitan, at sa tulong ng sinag ng ilaw na to, napagtanto ko na ang lalaking yun. Siyang nakita ko kanina. Biglang nanginig ang aking katawan. Napatakbo ako palayo. Pero nang makailang hakbang pa lamang ako, nadulas ako. Kung kaya't naagaw ko ang atensyon ng lalaki. Napatingin rin ako sa kanya. At lalong mas nadagdagan ang kasalukuyang takot na nararamdaman ko. Doon ko pa lamang napagtanto ang hahaba ng matutulis ng ngipin habang nagsisilabasan ito sa kanyang bibig. Nakatayo ang medyo may kahaba ang buhok nito. Medyo patulis din ang magkabilang tenga. At lalo na ang mga mata nito, pulang-pula at nanlilisik. Wala itong salpot sa katawan, maliban lamang sa bahag. Agad tumayo ang lalaki niyon. At binigyan pa ako ng isang ngiting napakatuso. At dahil doon ay napapigil ako sa paghinga dahil sobrang takot. Ilang sandali pa, nagsimula ng humakbang ang halimaw na yun
at sinusundan ako. Dahil doon ay hindi ako nagpadaig sa takot. Nilabanan ko ang kilabot na nararamdaman. Kahit na nanlalamig na ang buong katawan ko, ay pinilit kong makatayo. Sa abot ng aking makakaya at sa abot ng aking bilis, ay sinikap kong makatakbo sa kubo bago pa maabutan ang halimaw na yun. Sa kabutihang palad naman, inaisara ko na agad ang pintuan bago pa man ako maabutan nito. Abot-abot ang paghinga ko at lalo na ang aking takot sa mga oras na yun. Kahit na nasa loob naman na ako ng kubo, batid ko pa rin nasa labas pa ang halimaw at naghihintay lamang ng tiyempo. Sa pangalawang pagkakataon, ginising ko ang mga kasamahan ko na natutulog pa rin. At katulad kanina, wala man lamang nagigising. Hindi ako nakatis. Sumilip muli ako sa maliit na butas ng pintuan at muling napaatas nang makita ang anino ng lalaki. Nakatayo ito sa labas at nagpapatuloy sa pagtadtad. Abot-abot na ang takot na nararamdaman ko sa mga oras niyon. Dagdag pa na nag-iisa lang akong may alam sa nangyayari. Sa pangatlong pagkakataon, iniyugyug ko ng malakasan ang mga kasama ko. Mabuti na lamang at nagising si Jethro. Pumupungas-pungas pa siyang bumangon at napasandal sa dingding. "Storbo mo naman, tol. Tutulog yung tao eh." Reklamo ni Jethro. Agad ko naman tinakpan ng kanyang bibig at binulungan kagad na may tao sa labas na gustong pumatay. At dahil nasa epekto pa niya ang espiritu ng alak, itinulak lang ako ni Jethro at saka lumabas ng pintuan. "Jethro! Bumalik ka rito! Delikado!" Natatarantang sabi ko. "Nahihiya ako. Kumagulo." Sagot nito at saka umihi na. Napalunok na lamang ako ng hindi ko mapigilan ang aking kaibigan. Tinangka ko muling sumilip sa pinto at nilinga ang paligid. Patuloy pa rin sa pagbuhos ang ulan. Ngunit kitang-kita ko ang lalaking halimaw na nakatingin sa amin. "Jethro! Pasok ka na! Andiyan na siya!" Sigaw ko sa kaibigan ko. Pero hindi naman ako pinakinggan. Sinigawan ko pa siya ulit. Pero sininyasan niya lang ako na manahimik. Wala na akong nagawa kung hindi ang hatakin siya papasok. Dahil papalapit na sa amin ang lalaking halimaw. Nagsisisigaw pa si Jethro sa reklamo. Umaangal pa to dahil kinaladkad ko raw siya. At sakto naman ang pagkapasok namin sa kubo. Nakalapit na sa may pintuan ng halimaw ang laki ng ngisi. At dahil doon ay biglang natauhan ang lasing na si Jethro. Sino ka?" Tanong niya rito. Napamura pa siya. Ang tanong ni Jethro ay sinagot lang ng pagtatadtad ng lalaking halimaw. Ipinuwesto niya sa harapan namin ang sangkalan at pinagpupukpok doon ang bitbit niyang malalaking kutsilyo. Sa lakas ng ingay na ito, nagising ang dalawa pa naming kasama at biglang nabuhay at nakaahon sa kalasingan sa pagkakita sa halimaw na yun. Nagsiksikan kaming apat sa sulok at napatawag ng iba't ibang santo. Hindi naman pumasok ang lalaking halimaw sa kubo. Nasa pintuan lang siya at ipinagpapatuloy ang pananakot. Sita naman kami ng sita sa kanya na umalis na, pero hindi man lamang natitinag yung lalaki.
Mabuti na lamang at sa kalikutan ng paningin ko, nahagilap ko ang mga iba't ibang kagamitang bakal na nakalagay sa may bubungan ng kubo na yun. Itinuro ko yun sa mga kasamaan ko at kanya-kanya kaming kuha. Bareta ang kinuha ko at sabay naming inatake ang lalaking yun. Gumana naman at nagawa naming maitaboy palayo. Pero hindi talaga siya umalis ng tuluyan. Nagsilabasan na kaming apat at sinikap na mapalayas ang lalaking yun. Alis ka na dito! Alis ka na! Pag lumapit ka, papatayin ka namin! Pagbabanta pa namin sa may lalaki. Umabante kami ng umabante. Kasabay naman nun ay paunti-unting pag-atras ng halimaw. Hanggang sa lumayo na ito sa amin. Nang mawala na ng tuluyan sa aming paningin ng halimaw na lalaking yun, kami naman ang nagsitakbuhan pa uwi sa kanya-kanya naming bahay. Hindi na kami nanatili sa kubo dahil sa nangyaring yun. At hindi na ako bumalik sa kubo niyon dahil baka pag nagkataon, baka pumalik muli ang lalaki yun at madihado pa kami. Pagkarating ko sa bahay, agad akong umakyat sa bintana at doon na dumaan. Saglit lang ang pangyayaring yun. Pero yung takot ay nananatili pa rin hanggang yun. Sa tinagal-tagal kong pamumuhay rito sa mundo, yun ang unang beses na nakakita ako ng isang taong may ibang lahing nakakatakot. Yun lang din ang una at huling beses na nakainkwentro ako ng ganong klaseng nilalang.